Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi na nga makakawala itong sikuting ng norte na ito dahil hindi nga hahayaan ni Manang Aimee na siya lang mismo ang babagsak. Ayon nga sa naging salaysay ay talagang ilalabas ko lahat ng baho ni kuting ng norte na ito dahil talagang mas masahol pa nga ito sa hayop. Dito nga natin makikita na sino nga ba talaga ang tunay na naglilingkod at nagmamahal kay BP Inday Sara at sa mga Duterte, lalong-lalo na sa taong bayan. Ngayon nga ay naglalabasan sila ng baho, sila Manang Aimee at kuting ng norte na ito dahil matatandaan natin na talagang binirangan ng binira at binanatan nga ni Manang Aimee itong si kuting ng norte at unti-unting linalabas ang tunay na kalagayan ng ating bansa at dito nga nahukay ang baho ni kuting ng norte kasama na rin ang mga pulpolitiko. Well mga kaibigan, ito nga ang tila nakakalungkot na katotohanan. Well, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Kaibigan, umpisahan na agad natin guys kasi medyo mahaba-haba na naman po ang ating mga topic ngayong hapon. Friday, ay hindi pala Friday, Saturday pala ngayon. Ano ba yan? Happy weekend pala. Happy weekend po mga kaibigan. Ayan lalo na sa Mindanao, yes. Oy, bayong unto, Joe Pax, Loyola. Jenny Jerome, hello po. Ayan, si Bete Galban. Andito pa si Bete Galban, sila Laling Garcia, Adel Bautista. Ang ating mga suki, sila Chrissy Brooks, sila si Laling Garcia, sila si Susan Averes. Ayun, mga suki natin yan. Pasok na po kayo dahil matindi po ang pag-uusapan natin. Okay mga kaibigan, ito po, good news muna tayo. Ito, ayan, anong masasabi nyo dito guys? Okay? Ito matindi na po ito, no? Matindi na po talaga ito, guys. Ayan, ayon po dito sa balita, mga kaibigan, basahin po natin. Bohol survey. Si BBM, negative 43. Si Sara, plus 67. So, ang tanong, mga kaibigan, ito po ang tanong ng karamihan. Sino ngayon ang totoong leader? Di ba? Ang tanong, guys, sino ngayon ang totoong leader? Kasi tingnan nyo naman yung ratings, mga kaibigan. Hello, Gaw! Kumusta ka dyan? Sino ngayon ang totoong leader, mga kaibigan? Tingnan nyo yung ratings. Di ba? Saan? Paano niya hahabulin yan, mga kaibigan? Negative 43, grabe naman yan. kahit yung mga asot pusa ayaw bumoto sa'yo. Di ba? Paano nila hahabulin yan? Paano hahabulin ng Marcos administration itong survey niya? Kumbaga, lagapak na lagapak. Wala na, hindi na makakaano yan. Hindi na makakahabol yan, guys, sa tingin ko lang. Kung panay negative po ang kanyang survey, mga kaibigan, much better, bumaba na lang siya sa pwesto. Yan ang pinakamaganda dyan. Kasi yung pagpipilitan niya yung sarili niya. Diba? Kasi baka mamaya guys, mag-negative talagang mag-negative 50 na siya. Nako, grabe na yun. Diba? Grabe na yun, mga kaibigan. Diba? Kaya nga sinasabi natin dito sa mga vlog natin, dapat kasi aminin nila. Diba? Aminin nila na kasalanan nila, nagkamali po. Kasi nagkamali naman talaga sila eh. At kung gusto niya, ibalik nila dito, ibalik nila sa Pilipinas ang ating former President Duterte. Yan ang pinakamaganda dyan. Diba? Yan ang pinakamagandang gawin nila. Kasi ang nakalagay dito guys, babasahin lang po natin Ayan Boholanos give BBM a negative 43 rating. Dissatisfaction with President Ferdinand Marcos Jr. among Boholanos plunged to a new low of minus 43. A recent survey revealed. The Bohol Poll 2025 conducted by the Holy Name University last March of 629 contrasted with the plus 67 satisfaction rating of the Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin guys,
talagang si BBM po naka-obtain siya ng negative 43 trust rating in Bohol per NHU survey or conducted from March 6 to 29 of 2025. Ito namang si BP Sara guys, lalong tumataas po ang kanyang ratings mga kaibigan. Pataas ng pataas, hindi pa baba, pataas. So ang 67 ratings kasi guys, ano na yan? Pasadong-pasado na yan mga kaibigan kasi lagpas ka na dun sa pinaka-threshold eh. Naka 67 ka na eh. So ibig sabihin, pasok na po siya guys. Pasadong-pasado siya. Kaya po, ang nangyari po kasi kay President Duterte mga kaibigan, di ba? Nayanig po ang buong mundo. Hindi lang po Pilipinas buong mundo po. Kaya malaking bagay po guys. Malaking bagay talaga yung mga nangyari kay Pangulong Duterte. Talagang pwede po nating sabihin guys kung if ever po ngayon ang election ng presidential. Kunwari mag-election tayo ngayon sa president. Wala na, panalo na kagad si BP Sara. Si Bangag wala na yan. Burado na yan. Di ba? Kasi ngayon pa lang guys, nag-iisip na po ang mga tao. Kasi pag sinabi mo kasing negative 43, ibig sabihin guys, kahit kaalyado niya, siguro palihim lang, ayaw na rin sa kanya. Di ba? Kahit kaalyado niya, di ba? Ayaw sa kanya. Pero hindi lang nila nasasabi guys, hindi lang nila na-voice out, no? Membro po sila ng silent majority. Yung ayaw magsalita, pero yung nasa loob nila, ayaw nila kay Bangag, mas gusto nila kay Duterte. Pero syempre, yung iba diyan kasi, nakikinabang pa, di ba? Marami pang nakikinabang eh. Kasi bawat mga certis nila, may mga ayuda, lalaking binibigyan ng 5,000, 7,000. Di ba? May naglikrabo pa nga eh. Asan na yung 7,000 namin? Bakit 1,000 lang? Naglikramo pa eh. Pagkatapos ng rally, ang natanggap 1,000 lang pala. Asan na yung 7,000 namin? Ba't 1,000 lang? Mga buang. Di ba? So yun ang sinasabi natin guys. Di ba? Pag yan, palagi nilang ginagawa yan, no? Panay-panay nilang gagawin yan guys. Talagang pupulutin po sila sa kangkungan. Sa inidoro talaga ang ano nila guys, no? Ang punta nila. Ipa-flash po sila sa inidoro. Kaya po mga kaibigan, tayo po ay nagpapasalamat. Okay? Nagpapasalamat po tayo guys sa mga taga Bohol. Palakpakan naman natin. Wala ba kayong mga kamay? Ayan o. Okay, meron pa tayo isang good news Meron pa tayo isang good news guys. Si BP Sara po. Okay, si BP Sara po mga kaibigan, tapos na po ang kanyang trabaho sa The Hague. So, ano ibig sabihin na Foodinet? Dahil tapos na po ang kanyang trabaho guys, ipakita ko lang sa inyo. Ito po Wait lang ipakita po natin para meron po kayong idea. Wait lang guys So, tapos na po ang trabaho ni BP Sara. Ito po. Ayan po. So, si BP Sara po mga kaibigan, she is ready, or she is preparing to return to PH. Babalik na po sa Pilipinas ang ating Vice President Sara Duterte mga kaibigan. Kasi tapos na yung pag-aasikaso niya Nakumpleto na niya guys. Nakumpleto na po niya. Bago siya babalik ng Pilipinas, sinigurado niya muna guys na lahat ng kailangan po ng ating former President Duterte ay ando na, nakaprepare na. So pwede na po siyang bumalik sa Pilipinas. Okay? So ang magandang balita dito mga kaibigan, ayon po sa isang source, si BP Sara po guys, sasama na po sa mga rally ng PDP Laban. Yes! Kumbaga guys, si BP Sara mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, siya yung papalit sa kanyang tatay as the endorser, no? Kasi 'di ba? Kailangan mo ng endorser Kailangan mo ng parang lead no? May leader ka. So si BP Sara po ang magiging leader ngayon ng PDP Laban. Yun pagkakaalam ko. So basahin lang po natin dito sa balita guys. Ito po.
Ayan, no? Former President Rodrigo Duterte has encouraged, ito ha, saan na ba yun? Ayun. Basahin lang po natin. After almost a month, Vice President Sara Duterte is now preparing for her to return to the Philippines, saying she has already completed her tasks in The Hague, no? Where she has been supporting her father, former President Rodrigo Duterte, who is detained at the International Criminal Court or the ICC Detention Center. Speaking to reporters in The Hague, Duterte said her father's legal and personal needs were already addressed. Ibig sabihin guys, lahat ng pangangailangan ng kanyang Tatay Digong, kompleto na po. Hindi po niya pinabayaan guys, talagang kinumpleto niya muna. Tapos na yung trabaho ko, sabi niya. Tapos na yung trabaho ko dito. Kung sa English pa, my work here is done. Yung kita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun, yung huling-huling, pinakahuling documents na yung pinakita niya no, sa isang interview na hinihingi na sa akin ng ICC Detention Center or Detention Unit. So, ang sabi niya dito guys, according to Vice President, the family has already made arrangements as their father remains under ICC custody. There's already a system for the family with regard to the visiting her in the detention unit, she said. I'm excited to go home. I just booked the travel arrangement to go home. Duterte's sister Veronica and her mother, Hanelet, are currently in The Hague with the Vice President. Her brother, Congressman Paulo Duterte, will arrive soon. So darating po si Paulo doon sa The Hague. Followed by Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayan po mga kaibigan. So pupunta po si Paulo doon. Magkasunod lang po sila. And then si Davao City Mayor Sebastian Duterte. Ayan po mga kaibigan. So pagbalik po ni Vice Presidente sa Pilipinas, papalit naman doon si Paulo at saka si Mayor no, si Mayor Baste ng Davao. Sila naman ngayon doon sa ICC. So the Vice President has been at The Hague since March 12, a day after the former president was arrested in Manila and was surrendered to the ICC for crimes against humanity. Former President Duterte first appeared before the ICC for pre-trial hearing on March 14. His confirmation of charges hearing is set for September of 23. So yan po mga kaibigan. Pagdating naman sa medical guys, magbibigay po tayo ng update ha. Ito po ang medical updates no. According to the Vice President, older Duterte is getting medical attention while in detention. There is a doctor supervising his medical plan. She confirmed. So may doktor pala doon mga kaibigan. Her visits are frequent with President Duterte because his age. Despite concerns about availability of specific medications, Vice President Duterte expressed trust in the medical professionals in the Netherlands. We just have to trust them that they are professionals at alam nila kung anong ginagawa nila. So ibig sabihin guys, dahil po sa edad po ng ating mahal na former President Duterte, yung doktor po doon guys, yung medical staff doon, palagi pala siyang binibisita. So panatag na po ang ating mga kalooban mga kaibigan na at least safe at talagang inaalagaan po nila si former President Duterte. Yun ang maganda dyan. Okay? So, ito po mga kaibigan, mayroon pa akong ipapakita sa inyo. Importante po to guys ha. Importante po itong balita. Itong, ang tawag dito? Napaka-importante po ito mga kaibigan para sa ating lahat. Itong message po. Asa na ba yun? Yung message po ni VP Sara sa ating lahat. Ito po guys. Ayan o. Basahin lang po natin ha. Para po ito sa ating lahat. Para hindi po tayo ma-mislead, hindi po tayo maloko kasi maraming kumakalat ngayon ng mga fake news, maraming kumakalat ngayon ng mga fake donations. Okay? Ang sinabi po ni VP Sara mga kaibigan, no to donations. Okay? Ulitin ko ha. Ang sabi po ni VP Sara, no to donations. Duterte family ready to sell property if needed. Ibig sabihin guys, hindi po sila tatanggap ng donations, hindi po sila tatanggap ng mga tulong. Kung kailangan nila magbenta ng mga property, gagawin po nila yon. Okay? Bakit po ginagawa ito ni VP Sara guys? Basahin lang po natin dito. Sabi niya, thanks but no thanks. The Duterte family is not inclined to accept donations amid legal predicament involving former President Rodrigo Duterte in The Hague. According to Vice President Sara Duterte, they won't be asking for help or accepting monetary donations
from supporters. Instead, they would rather spend their own money and sell their personal belonging or property if needed to cover their expenses, including travel. Yun din ang napag-usapan namin, magkapatid, na hindi tumanggap ng donasyon at hindi humingi ng tulong. At kung kailangan man magbenta ng mga gamit, yun ang gagawin para magkaroon ng financial support sa mga kailangan gawin dito. She noted that she and her siblings have their respective jobs and income anyway. So may mga trabaho naman kasi lahat eh. So, ano po sa palagay niyo mga kaibigan ang ginawa po ni VP Sara? No donations. Hindi sila tatanggap ng tulong. Simple lang po guys. Kaya po ginagawa ni VP Sara yan para hindi po magkagulo, hindi po mag-away-away. Kasi alam naman natin guys, pagdating po sa donasyon, di ba marami po manghihingi ng donations. Alam niyo yan. Alam niyo yan guys, marami manghihingi ng donations. Pero minsan po hindi nakakarating yung mga donasyon. Di ba? So mas maigi po guys, pantay-pantay lahat. Hindi na po sila tatanggap ng donations, hindi rin sila tatanggap ng mga tulong. Para fair lahat. Okay? Alam natin, marami pong gustong tumulong. Alam natin yan. Di ba? Kahit kayo gusto nyo tumulong, eh. Kahit kami gusto namin tumulong. Eh. Pero mga kaibigan, ito pong ginagawa po ni VP Sara guys, para po ito sa ating lahat. Para hindi po magkaaway-away, hindi po magkahiway-hiwalay, no? Kasi minsan, dahil sa mga donations na yan, nag-away-away yung mga vlog. Di ba? O, aminin nyo. Totoo yan. Di ba? So, mas maganda, ganyan na lang. No? Total, si VP Sara naman guys, aminado naman siya na kung meron silang dapat ibenta ng mga properties, ibenta na lang nila. Talagang napaka-honest talaga at napaka-straightforward talaga ni VP Sara. Di ba? Yan po ang kailangan natin guys sa isang leader. Kailangan nagsasabi ng totoo, walang tinatago, walang keme-keme, walang arte-arte, di ba? Very straightforward. Kung anong gusto niyang sabihin, sasabihin talaga niya para sa ating lahat. Huwag kayong mawala ng huwag kayong, kasi marami po dyan, parang nanlumo, no? Yung parang nalungkot sila, or parang nagtampo sila guys, dahil bakit daw hindi tumatanggap ng donations. Huwag po kayong magtampo, huwag po kayong malungkot. Ginagawa lang po ni VP Sara yan, para po, hapsay ba? Hapsay. Walang gulo ba? Mas maganda kasi walang gulo eh. Okay? Ito po mga kaibigan, meron po tayong isa guys na basahin lang po natin to guys. Itong may naka-post dito kanina wait lang Itong si Amy Marcos. Ayan ito po, galing po ito kay VP Sara. Kasi tinatanong siya guys. Sabi niya, magkaibigan pa rin kami ni Amy Marcos. Okay? Ulitin ko sabi po ni VP Sara. Magkaibigan pa rin kami ni Amy Marcos. Hanggang ngayon, wala namang problema doon. I would like to believe that I don't know her side. But I would like to believe that the friendship is already beyond politics. Dahil sa mga hindi magandang nangyari, meron pa rin kaming open lines of communications. Ayan kaibigan pa rin daw sila ni Amy. Dalawa lang yon. It's either nagpaplastikan kami or it's really beyond politics. I would like to believe that this friendship is beyond politics already. So klaro po guys, no? Ang gusto lang pong sabihin ni VP Sara mga kaibigan na hindi pa rin nawawala ang pagkakaibigan nila, no? Outside sa politics. Siyempre sa pag-politics, siyempre magkalaban sila, pero pag hindi na po politika ang pinag-uusapan, siguro magkaibigan sila, parang ganun. Pero sabi nga niya, hindi lang niya alam kung nagpa-plastikan pa silang dalawa. Siyempre may plastikan talaga yan. Hindi natin maiwasan, di ba? So yun po mga kaibigan ang ating update po sa ating mahal na Vice President. Mas maganda kasi guys, makakuha din kayo ng mga updates, di ba? Para at least aware din kayo sa mga nangyayari. Ito po, pakinggan po natin guys. Hindi ko siya mapakausap sa inyo kasi baka bawal. So, baka mawala yung Pakinggan po natin guys kung ano po ang message ng ating former President Duterte. Telephone privilege ba? So,
Yes, narinig niya kayo. thank you. Narinig niya kayo and sabi niya na please extend to them my thank you and we should all hope for the best. Please extend to them my thank you and we should all hope for the best. And sinabi din niya na lahat ng everything that I did was for my country, whether that statement is acceptable or not, but that is my statement. Everything I did for my country. And po mga kaibigan, everything I did it for my country. Ayan po ang sinabi, yun po ang message ni former President Duterte para sa atin. Di ba? Talagang talagang very emotional pa rin, no? Kasi syempre, alam naman natin guys, si Pangulong Duterte, may edad na talaga yan. 80 na eh. Pero nakakulong pa rin siya. Di ba? Pero huwag kayong mag-alala guys, no? Magdasal pa rin tayo. Magdasal pa rin tayo ng magdasal. Kasi mayroon naman magandang balita guys eh. Dahil ito po, ipakita na po natin. May maganda pong balita guys dahil natanggap na po ng Amerika. Ayan po, oh. Natanggap na po ng Amerika mga kaibigan at ng Russia itong liham, no? Letter for President Donald J. Trump. Galing po ito kay Greco Bellica mga kaibigan. Napakagandang balita po. So, ito guys, wait lang i-ano natin. Yan po yung letter for Donald Trump. Ito naman yung letter letter to Russian President Vladimir V. Putin. Ayan, oh. So, natanggap na pala yung mga letters na yan nung March 26 pa. So, ngayon lang nabalita guys, kasi syempre delayed yan eh. So, at least mga kaibigan, may pag-asa po. No? Malay mo, tumulong sila. Hindi natin alam. Di ba? Kasi nga, ayaw din nila sa ICC eh. So po, pakinggan po natin yung update. Naglunsad ng isang signature campaign para mapauwi si FPRRD, ang dating opisyal na si Greco Belgica. Humihingi rin siya ng tulong mula sa 4 na world leaders. Ang detalye sa agenda report ni Edith Isidro ng Abante Radio. Isang sulat ang pinadala ni dating Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belgica para kina US President Donald Trump, Russian President Vladimir Putin at Chinese President Xi Jinping. Ayun, kasama pala si Chinese President, si Xi Jinping. Kaya pala 4 kasi kasama din si Netanyahu ng Israel. At Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Si Benjamin Netanyahu, kasama. 4 pala sila. Si President ng Amerika, si Trump, President ng Russia, si Putin, President ng China, si Xi Jinping, at si Netanyahu, President ng Israel. 4 pala guys ang pinadalahan ng letters. Lahat yan ayaw sa ICC. Lahat ng binanggit ng mga world leaders na yan, ayaw nila sa ICC. Alam niyo, sa totoo lang guys, magsisisi po sila. Itong ICC, magsisisi po sila sa ginawa nila kay Tatay Digong, mga kaibigan. Ang ICC magsisisi. Di ba? Hinihimok nito ang 4 na world leader na mag-intervene sa sinasabi nilang illegal na pagdetini ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo magsama-sama na parating sa ICC at sa mga presidenteng ito at sa gobyerno natin na gusto natin ng katarungan at ibalik ang Pangulong Duterte dito at gusto natin itigil ito nangyayari mga abuso dito. Yes, ibabalik po dito si former President Duterte po mga kaibigan. Ibabalik po dito sa Pilipinas. Yan po ang nakasulat doon. Yan po ang content, no? Yan po ang content ng letters na pinadala sa mga world leaders. Ibalik si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Hinihimok niya guys, no? At kumbaga parang binibigyan niya ng parang challenge niya itong mga world leaders na ibalik po si Duterte dito, pag-aralan nilang mabuti dahil hindi po dumaan sa tamang proseso ang pag-detain sa kanya sa ICC. Yan po ang pinakamagandang balita mga kaibigan. Ngayon,
Meron pala siyang campaign drive, no? Naglunsad pala siya ng campaign drive itong si Greco Bellica. Ito pong signature na to guys, malaking tulong din ito. Katulad po ito sa signature na ginagawa din nila kasama po si Marcoleta tsaka si dating Senator Gringo Honasan, na magkalap din sila ng mga pirma, mga kaibigan. Through online naman. Through online. Kasi pag online kasi guys, mas marami. Mas marami kasi tayong mga kaibigan, mga kamag-anak sa abroad na hindi po minsan hindi po nila nalalaman yung mga balita. Mas maganda na mayroon din silang sa abroad. Para kung gusto nilang pumirma, gusto nilang mag-signature, kasama din sila, mga kaibigan. Natanggap na umano ng mga embahada nila sa bansa ang liham noong Marso 26. Natanggap na po, mga kaibigan, ha? Natanggap na po noong March 26 pa yung liham. Pero tanggap na rin naman ni Bellica na nasa kamay na ng ICC ang kapalaran ni FRRD. Sabay ng liham ni Bellica ang paglunsad ng online signature campaign para kay Duterte. Yun. Sana po ay tulungan ninyo yung online campaign po na yan dahil yan po ang ating ebidensya na tayo po ay hindi naniniwala kung ano man media ang ilalabas na internationally being spoken against President Duterte. Si Bellica ang first nominee ng Bisaya Gyud Party List at kilalang malapit din sa pamilya Duterte. Para sa Bisaya Gyud Party List. Bisaya na Greco Bellica, no? Bisaya Gyud Party List. Ayos, ang galing. Ang galing ni Greco Bellica. Ang galing ng kanilang idea, no? Meron talaga mga brilliant minds, you know. Maganda po ang kanyang naisip. Kasi sa totoo lang siya lang gumawa niyan eh. Siya lang po ang gumawa na sumulat sa mga world leaders. Binuin nyo guys, sinulatan niya yung world leaders. 4 na world leaders. Di ba? So sana po, mga kaibigan, di ba? Sana po guys, no, mabigyan po ito ng justice. Para po, mga kaibigan, finally marinig po yung mga boses natin. Mapag-aralan po nila itong nangyari po kay former President Duterte, guys. At of course, pakawalan na po nila si Tatay Digong. Yan lang po ang hinihintay ng karamihan. Pakawalan na nila, pauwi na nila sa Pilipinas, ibalik na nila dito. Total, kung mayroon talaga siyang kasalanan, guys, di ba, sinasabi naman ito ng mga sinasabi naman ito ng mga lawyer eh. Yung mga batikan ng mga lawyer po natin, di ba? Like for example, Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, yan, sila Topacio. Kung meron talagang kasalanan si Tatay Digong, dito na lang sana litisin sa Pilipinas. Kasi wala na silang jurisdiction talaga eh. Yun talaga ang pinaka-main ang pinaka-main contention eh. 'Di ba? Kung bakit po tayo nagkakaganito. Kasi wala na talaga silang jurisdiction sa Pilipinas, pero bakit po nangyayari ito? 'Di ba? So kaya po, mga kaibigan, itong ginagawa po ni Greco Bellica, guys, napaka-importante po ito pagdating po sa kalayaan ng ating former President Duterte. Kasi po, guys, pag nakita nila na ang dami pong pumirma, million ang pupirma dyan, mas lalo po silang mai-eager eh. Di ba? Mas lalo silang na kailangan nilang tulungan si former President. Kasi unang-una, guys, sinabi na po ni Trump na isa-sanction niya lahat ng mga kasabwat. Naku, sakit sa ulo nun, no? Lahat ng kasabwat, ha? Yung paghuli po kay Duterte, guys, ilan ang kasabwat doon? Ilan ang kasabwat ng paghuli ni Duterte? Di ba? Lahat yun. Masasanction po yun, mga kaibigan. Di ba? Kasi naka-EO na yan, eh. Yung sanction po ni President Donald Trump ng US, guys, naka-EO na yan, executive order na yan, ibig sabihin, batas na po yan. Pag naka-EO na yan, wala na silang magawa. Pero ano po nakasulat doon? Lahat ng mga kasabwat or nakikipagsabwatan sa ICC, isa-sanction po ng Amerika. Ano po ang dapat mga penalty? I-freeze ang account. At hindi lang yun, hindi na sila makakabiyahe.
Tama, sa ubod sila. Oo, tama po, no? Partner, ubos sila. Oo, akala ko ubod. Ubos sila. Mauubos talaga sila. Mauubos po silang lahat, mga kaibigan. Di ba? Oh. Ano sa tingin nyo, guys? Palakpakan po natin, mga kaibigan, si Greco Bellica. Yes! Oo nga, partner, si Tililing. Si Tililing po, mga kaibigan, siya po ang unang-unang masasanction dyan. Alam mo, ikaw, Tililing, negative ka na nga eh. Pareho na kayo ng amo mo, negative din. Bakit pareho silang negative, guys? Si Tililing, negative 42 ba yun kay Tililing? 42, di ba? Partner, yung kay Tililing ba, negative 42? Yung nakuha niyang rating? Kasi si Bangag, negative 43 eh. Magkasunod lang. Tama ba, partner? 42 ba yun? Negative 42 or negative 43? 42, no? Si Tililing, no? Si Bangag, negative 43. Di ba kasunod lang sila? Giatay malas. Sabi siguro Tililing, giatay ba yan? Pare-pareho man tani. Bangag, puro tayo mga negative. Negative 22 pala. 22 pala kay Tililing. Sorry, nakalimutan po. Negative 22 pala kay Tililing. Pero kay Bangag, mas matindi. Negative 43. Si Sabaquin kasama yan. Si Sabaquin kasama yan kasi nakikipagsabuatan yan. Yung isang lawyer po, yung babae, kasama din yun. Di ba? Yung lawyer na ano pa pangalan ng lawyer na yun palagi nagmamagaling? Kasama din yun. Isa-sanction din yun, guys. Di ba? Nako, magdasal na kayo. The end is near. The end is near. And now, the end is near. Ayan po, si Mrs. Cher, hello po. Katvit, si Margarito Inting, Vivian Gonzalez, Josephine Fernandez, Lynn Marie. Ayan. Andito si Adele kanina eh. Sila si Jerry Jarumay, Chrissy Brooks. Ayan, yung mga suki natin. Tersita Lim, Josephine Fernandez, Vivian Gonzalez, Lalaine Garcia, Sipudi. Umpisa na nila. Lumangoy. Oy, Lalaine Garcia, congratulations Galing ni Lalaine Garcia, tahimik lang Congratulations. Yay. Galing naman ni Lalaine. Cat Lover, good afternoon, sir. Oy, good afternoon sa'yo dyan. Sita, si Castro, isanction. Kasama yan. Kasama sila lahat. Sunday Escolano, tama po yan. Yan po yung sinasabi ko. Sunday Escolano. So, ito po mga kaibigan, no? Pakinggan po natin guys si Ka Eric. Unahin muna natin si Ka Eric mga kaibigan bago po si Topacio. Okay? Kasi yung kay Topacio, maganda yung kay Topacio eh. Ihuli na natin si Topacio, Pakinggan muna natin si Ka Eric guys, itong nabulgar, Itong nabulgar po na iskandal sa pagkahuli sa ating former president. Okay, ito po, pakinggan po natin mabuti guys si Ka Eric. At ito ang malinaw, sabi ng ICC. Hindi namin ipinapahuli si Rodrigo Duterte. Nagulat na lang kami na sinurrender sa amin dito at dinala ng gobyerno ng Pilipinas. So tapos na pong usapin kay Claire Castro na barker ng Malacanang, huwag mo na pong lituhin ang taong bayan. Hindi po pinaaresto ng ICC si Pangulong Duterte. Nagulat sila na pinatapon doon at pinadetine dahil sinurrender ng gobyerno ni Marcos. That's exactly what the spokesperson of the ICC made as a media statement. Inilinaw nila na bagamat mayroong notice of diffusion o nag-notify sila sa Interpol na mayroong inilabas na arrest order laban kay Pangulong Duterte, but it was not a red notice. Ang red notice po sa Interpol, na yun na po ang magiging hakbang para i-coordinate ang arrest doon sa kung saang bansa nakikita o namamalagi ang subject. So hindi red notice notice of diffusion lang, nag-notify lang. Pangalawa, hindi rin po automatic. Diba klarong-klaro po mga kaibigan, itong pasabog po ni kay Eric guys, nililihis po ni Diba? Kaya nga
alam mo sa totoo lang, marami po talagang naasar sa kanya. Itong si Palengkera, butangerang Palengkera. Kasi dililihis nila eh. Yung red notice o notice of diffusion, lalo na, ay ipatupad mo kaagad ang arrest. So therefore, malinaw na wala pong layunin immediately ang ICC na i-custody. Si Rodrigo Duterte, bagamat kahit pa man na sinasabi ko, ako on my part, na hindi tayo sakop ng ICC, wala tayong anumang naiiwan pang treaty obligation sa kanila or international bilateral agreement, ay hindi rin po pala kagustuhan ng ICC na kuhanin kaagad ang physical custody kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun. So malinaw na po ito. Hindi tama po ang sinasabi ng Malacanang, nila Bersamin, ang tagapagtahol ni Marcos na si Claire Castro, na lahat ng ito ay sumunod sa legal na proseso. Hindi, walang legal na proseso, wala. Tama po si Eric. At ang komentaryo ng ilang abogado na pumapabor sa nangyari kay Pangulong Duterte, excuse me, in the very first elementary analysis, how can a bogus entity such as ICC, which has no other obligation na tayo'y pakialaman or any mandate for that, at tayo din wala tayong anumang obligasyon sa internasyonal na ugnayan sa kanila, ay magiging tama ang pagpapakuha dito ni Marcos gamit ang kunwari arrest order na inilabas. Kailan naging tama ang illegal at kriminal na akto? Yun! Kailan nagiging tama ang illegal? Ha? Kailan nagiging tama ang illegal na akto? Di ba? Oh, sapul kayo dyan. Kaya ikaw, palengkerang, butangerang, daldalerang ewan, huwag nyo ilihis ang mga tao. Kasi hindi nyo pwedeng i-divert eh. Di ba? Hindi nyo pwedeng i-divert. Ang daming mga magagaling. Andyan si Eric, andyan si Attorney Vic Rodriguez, andyan si Marcoleta, andyan sila si Panelo, sila Harry Roque, at marami pang iba. Kaya hindi nyo kayang i-divert ang kwento. Di ba? Alam ng lahat yun. It was nothing but a state-sponsored kidnapping. At yan po ay dapat mai-argue, and alam natin, i-argue yan sa loob ng ICC procedures, lalo na kung papayagan po ang petisyon na inihahain ngayon ng mga legal team ni Pangulong Duterte for the interim release of former President Rodrigo Duterte on the grounds that we are discussing right now. Na ang lahat ng prosesong ito ay mahuhulog sa universal doctrine sa batas na fruit of the poisonous tree. Kung ang mga abogado pa magsabi, ibig sabihin po ng fruit of the poisonous tree, ang lahat ng prosesong illegal. Illegal ang pagpapadukot, illegal ang pagpapatapon, illegal ang pagbitbit, at illegal ang prosesong kahit pa sasabihin na sinunod lang ang Rome Statute, illegal din po. Kahit ang saligang batas, illegal din na nilabag, lahat ng ito po mabilong doon sa tinatawag na fruit of the poisonous tree. Therefore, the product or the result will be illegal, null and void, walang visa. So we are expecting na before ang September na schedule ng case confirmation and parang start of the procedure for pre-trial ni Pangulong Duterte sa ICC, ay magkakaroon po ng maagang petition approval and granting favorably ito sa interim or intermediate release ni Pangulong Duterte pending trial. Ayun. Ayan po mga kaibigan, no? Pasensya na kayo, lakas ng may sounds pala. Baka maano tayo. Sabi ko sa inyo mga kaibigan hindi na po abutin ng September yan. Oo. Hindi na po abutin ng September yan mga kaibigan. Mabibigyan na po talaga ng justice yan, no? Itong ating former President Duterte. Madali lang po yan guys, kaya wag po kayo mag-alala, no? Basta mag-pray lang po tayo mga kaibigan, dahil marami na pong sumusulong no? Ang dami na pong nakikipaglaban guys sa illegal na pag-aresto sa ating former President Duterte. Marami na po. Hindi lang po tayo, no? Hindi lang po tayo dito sa Pilipinas. Kahit yung sa mga international na mga groups na mga abogado din, nag-aano na rin sila, no? Parang nagko-convene na rin sila mga kaibigan. Siguro nagbubuo na rin sila ng mga grupo para po ay matuluyan pong itong ICC, ma-reprimand. Dahil po guys,
isa po itong kangaroo court. Puntahan po natin itong iskandalo ng pagkakabunyag na ang eroplano pinagdududahan ay inacquire ng gobyerno ni Marcos without transparent and due exercise of lawful purchase na sa batas na pagkuha. Itong Gulfstream jet na RPC 5219 na very controversial na nakitang ginamit ni Marcos nang pumunta siya sa Mindanao. Yun yung aeroplano. At ngayon ay nakita na ito rin po ang ginamit ni General Diwata Torre para ikarga ang kanyang sinasabing accomplishment sa illegal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte. At by the way, sinita siya ng mga senadora at nila ng mga abogadong matino ang pag-iisip, no? Hindi kagaya ni Attorney Cristina Conte na to, na bata-bata ng CPP, NPA, NDF at ng mafia na ICC sa Pilipinas, na kung magsalita, akala mo siya ang pinakamagaling at matino na abogado sa Pilipinas. Abogada yan ng ng Communist Party of the Philippines, tagapagtanggol ng interes ng New People's Army at ng NDF, at yan ay member mismo at operatiba sa urban operations ng Communist Party of the Philippines, no? I think Amy is doing a good job. Yeah. Tama po, Flora Mia. I agree, no? Sapagkat nabubulgar na ito palang Gulfstream jet na ito ay ginagamit na ni Marcos. O yun, ginagamit na pala mga kaibigan. Ginagamit na pala niya yun. Kaya nga, dapat isanction. Di ba? Kasi po, mga kaibigan, hindi lang po si Ka Eric ang nagsabi nito. Lumabas din ito sa isang balita. Na yan palang jet na yan, yung ginamit po, yung Gulfstream jet na yan, ginamit na pala yan ni Bangag. Ginagamit pala niya yan palagi. Di ba? So, dapat talaga isanction. Hindi po pwedeng hindi nila gawa ng paraan yan. Kasi ginagamit na pala ni Bangag yan eh. So, ibig sabihin guys, bakit po nagaganito yun? Bakit po parang talagang ini-emphasize po itong eroplano na to? Kasi po, nakaplano na pala lahat yan. Nakahanda na. Yung eroplano naka-ready na, may gasolina na. Ready to fly. May jet fuel. Ibig sabihin, bago pa nangyari lahat yan, yung eroplano na yan, nakahanda na para dalhin si Duterte sa dahig. So wag din lang sabihin na hindi nila alam. Kasi sinasabi na wala kaming alam, hindi namin alam ICC, wala namang ICC. Interpol lang kami. Pero yung eroplano na yan, ginagamit na pala nila yan, guys. Kaya pala, diba sobrang bilis? Ang bilis ng pangyayari. Kasi kung hindi po nakaplano yan, hindi talaga nila madadala si Duterte sa dahig. Kung out of the blue lang ang pagkahuli sa kanya. Yung walang plano, walang programa. So bakit po biglang boom, may eroplano? Kasi nga ginagamit na pala yan ni Bangag. Di mayayari kayo ngayon. Di ba? Mayayari kayo ngayon. Ng ilang beses. Subalit ang tanong, how did the office of the president or the government acquire this asset or these assets? Kasi marami palang eroplano ito. Marami palang eroplano. Marami palang eroplano yan, hindi lang pala isa. Saan galing yung mga eroplano na yan? Magkano yung isa niyan? Ang aviation company na ito na nag-went dormant, no, for twice. Noong 2015, nag-dormant ito, nawala sa sirkulasyon, hindi alam bakit, anong nangyari, and then noong 2021 nag-operate ulit, at noong 2022 ay nawala ulit. So ngayon ang tanong, bakit ginagamit ni Marcos ito? If this is a donation, there must be an open deed of donation to that. At yun ba ay legal sapagkat may ombudsman ruling na bawal tumanggap